ay meron po akong kinuhang business permit para kahit man dumating yung mga taga BIR or taga munisipyo, ay meron po tayong maipapakita sa kanila para wala po silang masabi or hindi po tayo ma-penalty. Yan po yung ating vlog ngayon, at sa susunod po natin mga pagkikita, yung pong mga ibang kasagutan po yung aking iba-vlog. Bali, dalawa pa lang po yung aking nasagutan. Kaya po, pakisubaybayan na lang po yung part 2 po natin sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers. Kaya maraming salamat po sa panonood ng MCTV Kakap. Sana po ay may napulutan po kayong kahit konting kaalaman sa aking pagbablog. Hello po mga ka-MCTV Kakap at welcome back to my YouTube channel, MCTV Kakap. Ang topic po natin ay itutuloy lang po natin yung mga pagsagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers. So nasagutan ko na yung nagtanong kung paano ang pagkuha ng business permit, at yung pangalawa na nagtanong ay may kapitbahay daw siya na pareho lang sila nag-wholesaler, pero siya ay may business permit samantalang ang kapitbahay niya ay walang business permit, pero nakakuha sila pareho ng mga coke product. Yan po ay nasagutan na natin noong nakaraang pagbablog natin. Ngayon ay sasagutin po natin yung mga iba pang katanungan na kagaya ng magkano ang bigay ng coke product sa akin, kagaya ng Coke 1.5, Coke Kasalo, at Coke mismo. Yan po yung pangatlong sasagutin natin. Tapos yung pang-apat na sasagutin natin ay saan po pa pwede mag-deposit ng bottle. Gusto ko po rin magnegosyo ng botehan. At pang-lima na katanungan na ating sasagutin ay magkano ang nagastos sa BIR at iba pang mga dokumento. Yan po yung panglimang katanungan ng isa sa mga subscribers natin. At yung pang-anim na katanungan na ating sasagutin ngayon ay magkano ang start na puhunan bago daw po ako nagsimula. Yan po yung mga sasagutin natin ngayon sa araw na ito. At please, huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe po sa ating mumunting video. Kaya ito po yung unang sasagutin natin, at ito po yung continuously na pagsagot natin kasi nasagutan ko na yung mga iba. So ang sasagutin natin ay kung magkano ang bigayan ng Coke sa akin, kagaya ng Coke Kasalo, Coke mismo, at Coke 1.5. Dagdag na rin natin yung Coke na maliit o yung tinatawag nilang mga regular size, kagaya ng Coke Small, Royal Small, at Sprite Small. Ang bigay po na presyo sa akin ng Coke distributors ay Coke na 1.5 is 696. Coke Kasalo is 262. Tas yung regular o yung tinatawag na 8 ounce is 168. Tapos yung mismo is 184. Yan po yung pinaka-latest na presyuhan na
ibinibigay sa akin ng distributors ng Coke. Bali, sa mga yan, kapag sinabing Coke 1.5, lahat ng flavor niya, Coke, Royal, and Sprite. At ganon din sa kasalo at regular hanggang sa mga mismo na Coke, Royal, at Sprite mismo. Yan po yung pinaka-latest na price na ibinibigay sa akin ng Coke distributors. Ito po, tingnan nyo po yung video na aking inihanda. Pinaka-resibo ng Coke na ibinibigay sa akin tuwing magdi-deliver po sila ng aking stocks. Yan yung presyo ng tingnan nyo po mabuti. Yung presyo ng Coke 1.5, Coke kasalo at regular. Tapos yung mga mismo, kagaya ng Coke mismo, Royal mismo, Sprite mismo, basta mismo magkakapareho lang ng price yan. Yan po yung video para yan po yung bigay sa akin ng Coke distributor sa akin ng kanilang mga product. Yan. Okay. Sa pabong katanungan nating sasagutin ay saan po pa pwede mag-deposit ng bottle? Ito po ay isang katanungan mula kay Norhan Makabayaw. Ay nais po niya magnegosyo ng negosyong botehan. Ngayon nagtatanong siya kung saan daw siya pwedeng mag-deposit. Ngayon kung saan ka distributor, kung sino man yung nagbibigay sa iyo or magbibigay sa iyo ng soft drinks kagaya ng Coke, doon ka rin magde-deposit ng mga basyo. Halimbawa ang Coke, minsan kasi dumarating yung time na ang Coke ayaw nila magpa-deposit. Ibig sabihin nahihirapan sila sa mga basyo din. Yan, kasi naranasan ko na rin yun. Ang ginawa ko para magkaroon ako ng basyo, karagdagan basyo, bumili ako sa mga junk shop o di kaya bumili ako sa mga tindahan na nagsarado na. Yun, ibinebenta na yung mga basyo nila. Doon ako bumili ng mga basyo nung nag-uumpisa pa lang ako. Kumbaga, karagdagan para dumami yung mga basyo ko. Pero nung simula, nag-deposit ako kung saan ako kumuhan ng mga botehan or ng mga soft drinks. Sa simula, doon ako nag-umpisa mag-deposit kagaya ng Coke product. Ito po yung paano mag-deposit sa Coke product kapag wala kang basyo. Dito po nila inilalagay sa may bandang likuran ng resibo kung ilan yung i-deposit mo sa kanila. Yan po yung sample ko. Yan po yung pinaka-resibo ng Coke product. Yan. Isa pang katanungan ay mula kay Edgar Garcia. Ang kanyang tanong po ay magkano daw ang nagastos ko sa pagsasaayos ko ng BIR or pagkuha ko ng BIR at iba pang mga dokumento. So kung yung BIR lang po ang pag-uusapan, kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagkuha ng BIR permit,
wala pong gastos dyan, wala pong mga binabayaran dyan. Ngayon, kung sa ibang mga dokumento, siyempre sa paglalakad mo, hindi mawawala yung mga Xerox, mga minimal lang po naman. Tapos yung DTI, yan, meron po yan. Kung sa konti lang, mga 200, 300 lang yan. Depende sa kung ano yung business mo. Tapos yung iba pang mga dokumento na nasabi ko na nung nauna pang mga pag-vlog ko, kagaya ng business permit, may bayad po mga yan. So, bali ang total na nagastos ko initial, nung bago pa lang po ako, nasa 10,000 po yan. Ngayon, yearly, nagbabago po yan, tumataas po yan, hindi po nagpipix sa 10,000 yan. Kaya, expect na kapag may business permit ka or magnenegosyo ka, expect mo na magagastos mo talaga. Pero pag bago-bago ka pa lang, minimal pa lang po yan. Yun po yung binayaran ko. Yun po yung mga nagastos ko. Konti lang sa pag-uumpisa. Ayun po. Yung isa pang katanungan ay mula kay Michael Belardo. Magkano start puhunan ko? Magkano ang start puhunan sa pag-uumpisa na ng negosyong botehan? So, nung nag-start po ako, nasa ano lang po yung starting ko. Mga nasa 40k lang. Way back 2015 po ako nag-start ng soft drinks na botehan. Bali, nasa 40k lang. Kasi ang presyo nun, mura pa. Example nun is yung regular o yung maliliit. Nasa 112 lang noon. Samantalang ngayon, nasa 168 per case. So, ang laki po ng pinagkaiba. Laki po ng itinaas. Ayan po, maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlog. Lalong-lalo na yung mga masugid natin mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please po pag-subscribe po ang aking channel, MCTV Kaka. At sigurado po ako na kahit papano ay meron po ako yung kapupulutang aral o kaalaman tungkol sa pagdidealer ng soft drinks or negosyong botehan. Maraming salamat po sa mga magtatanong at magsusubscribe sa aking vlog or mga content.